Our for tonight, Christ, our topic for tonight. I makes video again. I teach again because the internet lost my internet. I switch again for the live discussion. The topic, God gave covenant by our Lord Jesus Christ. This is our topic. I teach again because my internet is a loss. Ayun po, nakipagtipan po yung ama sa pamamagitan ng anak. Ganun po. Nakipagtipan po yung ama sa pamamagitan ng anak. Kasi binigay na ng ama ang lahat ng mga bagay sa tatahan sa tao. Ang Panginoong Yesus po. Wala internet. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi nawala internet natin kanina. Ito pong sabi. Ito po ay continue the live discussion. God gave the covenant by our Lord Jesus Christ. Ayun po ang ating paksa kasi nawala po kanina yung internet. God gave the covenant by our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Yesus lang po ang tatahan po sa puso ng tao. Siya lang po yung Diyos na tatahan sa puso ng tao. Dito po sa Efeso 3:17. Kasi Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Ayun po, siya po yung tatahan na Diyos, yung Panginoong Yesus sa tao. Siya po yun. Gaya sabi rito, siya po yung Diyos na tatahan sa tao. Wala na pong ibang magtetemplo sa tao kundi yung ating Panginoong Yesus. Kasi lahat ng mga bagay ay mana niya sa Ama yan, binigay na ng Ama sa Kanya. Kaya siya po yung Diyos na tatahan sa tao, yung ating pong Panginoong Yesus. Siya po yung Panginoong Yesus. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito, dahil mana niya yan sa Ama, yung sanlibutan, saka yung mga tao, kaya siya po yung tatahan na Diyos sa tao, yung Panginoong Yesus. Ito po, mana niya yung sanlibutan kasi, yung mga tao, yung lahat ng mga bagay, mana ng Panginoong Yesus yan. Kaya siya po yung Diyos na tatahan sa tao, yung Panginoong Yesus. Wala na pong ibang Diyos na titira sa tao, kundi yung Panginoong Yesus lang. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kasi mana niya na yan. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. O yun, mana niya yan sa Ama, yung mga tao, yung lahat ng mga bagay. Kaya siya po yung nag-aalaga ng mga tupa, siya yung nagtuturo, siya yung tumatahan po sa tao. Ganun po. Wala na pong Diyos na tumatahan sa taong espiritu, kundi yung Panginoong Yesus lang. Wala pong Diyos na tumatahan sa tao, kundi yung
Panginoong Yesus lang. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Wala na pong ibang Diyos na tumatahan sa tao kundi yung Panginoong Yesus eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung bumili ng kasalanan, yung Panginoong Yesus po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa, sa unang Korinto 6:15. O hindi ba ganinyo nalalaman ang inyong mga katawan ay sangkap ni Kristo? O siya lang po yung tata na espiritu sa tao, yung Panginoong Yesus eh. Sangkap tayo ng Panginoong Yesus pag sumusunod tayo sa kanyang utos, sa kanyang aral. O yun po, siya po yung tata na Diyos sa tao, wala na pong iba. Natataan sa tao, kundi yung Panginoong Yesus. Kasi lahat ng mga bagay binigay niya ng Ama sa Kanya. Yung mga sanlibutan, o yung lahat ng mga bagay binigay ng Ama sa Kanya. Ang Panginoong Yesus po, dalawa po ang tinatahanan ng Panginoong Yesus, yung tao at saka dun sa Ama. Dalawa po yung tatahan sa tao, yung dalawa tinatahanan ng Panginoong Yesus eh, yung espiritu niya nasa tao, tapos yung siya nasa Ama naman. Ganun po, dalawa. Ito po sabi ng, pwede yung espiritu ng Panginoong Yesus nasa Ama eh, at saka yung nasa tao, ganun po. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Dito sa may 14:20 ng 1. Sa araw na yon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama. At kayo nasa akin, at ako'y nasa inyo. O yung Panginoong Yesus lang po talaga yung tatahan sa tao. Eh. Sabi niya, ako'y nasa inyo. O, malalaman niyo ngayon, ako'y nasa aking Ama. O, sabi niya rito, ganun po, siya po yung tumatahan na Diyos sa tao, yung Panginoong Yesus. Ang ating pong paksa, ang ating topic, yung Ama nakipagtipan sa tao sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pero yung nakipagtipan na Diyos, yung Panginoong Yesus sa spiritual at saka physical. O, kasi yung Ama, hindi pa po siya nagtuturo. Ganun po, siya po yung yung tumatahan na tao tumatahan yung kanyang espiritu sa tao, yung Panginoong Yesus. Nawala po kasi kanina yung internet eh, kaya continue po tayo sa study natin. Continue our study for the gospel of our Lord Jesus Christ. Ayan yung Diyos, nakipagtipan po yun ang Diyos na nakikipagtipan, yung Panginoong Yesus, di ba? Sa tao. Wala naman pong ibang nakipagtipan na Diyos sa tao, kundi yung Panginoong Yesus. Kasi yung Ama, hindi pa po nakita yung Ama, hindi po naririnig yung tinig ng Ama. Ganun po. Kaya siya lang po yung Diyos na nakipagtipan sa tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan, siya lang yung Diyos na nakipagtipan sa tao eh. Ito po sa may 26 ng Mateo. Ito po, siya po yung Diyos na nagbigay din ng covenant eh, yung Panginoong Yesus. Dito po sa bagong tipan. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito, sa Mateo 26:26. Samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol. At ibinigay sa mga lagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo itong aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa inyo. Ikapagpapatawad ng mga kasalanan. O yun po yung saro
yung tinapay na kinain nila, simbolismo lang po yun na yun yung tipan. Pero aral po yun, aral po yun. Pagka sinunod mo o nananahan ka sa Panginoong Yesus, ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung simbolismo lang po yung tipan ng ginawa ng Panginoong Yesus doon sa may Last Supper. Pero aral po yun. Sabi niya rito sa 1, dito po sa 1, sabi niya rito, aral po yun Ito po sa 1. Sa may 6 ng 1, dito po sa 6 ng 1, 50 hanggang 56. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung sino may kumakain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ayun yung tinapay doon na ginawa nila sa Last Supper, simbolismo lang po yun. Gaya rito, yung kumakain, aral po yun. Patuloy ko po. At sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. O yun, pag kinain may aral ng Panginoong Yesus, yung turo, yung mananahan yung Panginoong Yesus sa'yo, tapos tataan ka rin sa Panginoong Yesus. Pero yung kakainin mong laman na yun, yung inumin mong dugo, aral po niya yun. Aral po, ito sabi ng banal na kasulatan, patuloy ko po dito sa sa may 63 ng 1, sa 63. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yun po, mga aral po yun. Siya po yung nakipagtipan sa tao, yung Panginoong Yesus, sa pamagitan ng Ama. Kasi yung turo, galing din po yun sa Ama. Ganun po. Siya yung Diyos na nakipagtipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung tipan kasi, yung kasunduan, yun po yung batas. Ganun po. Yun po yung batas ng Diyos. Pag nakasunod ka ron sa kanyang tipan, sa kanyang aral, sa kanyang turo, maliligtas po yung tao doon, maliligtas po tayo. Pag sumunod po tayo sa utos. Ito yung tipan ng Diyos, Kasi yung tipan, yung paggawa po kasi ng batas, kasunduan po yun. Reconciliation is a makes of the law. Agreement about something good. Ganun po ang paggawa ng batas. Agreement, treaty about something good. Ganun yung paggawa ng batas ng law. Kaya ang Diyos na po yung unang gumawa. Kaya pagka yung nasunod po natin yung utos ng Diyos, maliligtas po tayo. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Sabi rito, makipagkasundo sa Panginoong Yesus yung sanlibutan. Ito po sabi, kasi yung pakikipagkasundo, kasundo ka ng Diyos. Kasi yung tipan yun na nga yun kasunduan yun sumpaan yun yung tipan. Pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, kasundo mo yung Diyos. Pagka hindi ka sumusunod, hindi mo kasundo yung Diyos, kaaway ka ng Diyos noon. Ganun po yun. Pagka hindi ka sumusunod sa utos, kaaway ka ng Diyos. Ganun po ang aral ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito po sa 2 Korinto, tipan nga yung covenant yung mga aral ng Panginoong Yesus Dito po sa 2 Korinto 5:18, datapat ang lahat ng mga bagay
ay pawang sa Diyos, na pinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ibigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ayun o, yung kasunduan po kasi, yun yung batas. Pag nakasunod ka sa utos ng Diyos, o maliligtas ka. Pagka nakasunod po tayo, maliligtas po tayo. Paano tayo makakasundo ng Diyos? Sundin natin yung utos. Pero pagka hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi ka kasundo ng Diyos. Ganun po, kaaway ng Diyos yung tao pagka hindi siya sumusunod. Hindi kanya kasundo. O patuloy ko, no? Sa makatwid bagay, ang Diyos kay Kristo ay pinagkakasundo ang sanlibutan. Sa Kanya rin, hindi na ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawari namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin, kay pinamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Ayun, makakasundo tayo ng Diyos kung sumusunod tayo sa Kanyang aral. Ganoon po, makakasundo tayo ng Diyos kung sumusunod tayo sa Kanyang aral. Kung hindi tayo sumusunod, hindi tayo kasundo ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos nun. Kaaway tayo, ganoon po. Kaaway ng Diyos yung hindi sumusunod sa Kanya. Sabi niya ng Diyos no? Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, sabi niya. Yung kaaway ng Diyos yun, yung mga hindi niya kasundo, yung hindi sumusunod. Mga kaaway ng Diyos po yun. Para makasundo tayo ng Diyos, sumunod po tayo sa Kanyang utos. Hindi ka lalakad sa kadiliman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 1. Dito po sa 1, susunod ka sa utos para makasundo ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka susunod sa utos, hindi ka kasundo ng Diyos yung tao nun. Kaaway ng Diyos yung tao pagka hindi sumusunod. Kasi yun na nga yung batas Gaya ni Adan, nagbigay ang Diyos ng batas. Huwag kang kakain ng punong kain ng buhay Pag kinain mo yan, ikay walang pagsalang mamamatay. Pagkain, ganun po yung batas, yung paggawa ng law. Pagka sumunod ka, maliligtas ka, sumuway si Eva at Adan, di ba? Namatay sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Makakasundo po natin ng Diyos pag sumusunod tayo sa Kanyang utos, sa liwanag. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang sumusunod sa aking aral, hindi siya lalakad sa kadiliman, di ba? Kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sabihin, maliligtas ka nun. Maliligtas po yung tao. Ganun po, kailangan sumunod tayo. Ito po, sabi, ayun, makakasundo natin yung Diyos pagka sumusunod tayo sa utos. Pagka yung hindi ka sumusunod, kaaway naman ng Diyos yung ganun. Kaaway ng Diyos po. Ganun. Ito, makakasundo tayo ng Diyos pag nagsisilakad tayo sa utos, sa liwanag. Ito sabi ng banal na kasulatan po. Sa unang 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus, na Kanyang anak, sa lahat ng kasalanan. Malilinis tayo sa kasalanan pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ganun po. Kaya nga sabi, di ba, ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Ganun po. Kasundo tayo ng Diyos pagka yung sumusunod sa utos niya. Ganun. Yung kasunduan, sabi rin sa Korinto, yun po yung paggawa ng batas. Ganun po yung paggawa kasi ng law yung kasunduan sa bagay na mabuti at matuwid. Ayun, pag sumusunod tayo dun sa utos ng Panginoong Yesus, kasundo natin siya. Pero pagka hindi, kaaway tayo ng Diyos noon. Ganun po, kaaway ng Diyos yung mga tao, yung mga sekta na mali, kaaway niya po yun. Ganun po, kaaway niya. Pero pag sumusunod, kasundo tayo ng Diyos. Yung po yung mga utos. Kaya lalakad tayo sa utos niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito.
Lalakad tayo sa utos sa liwanag. Meron ng aking utos, di ba? Siya akong ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, kakaroon ng ilaw ng kabuhayan, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Ganun po, sabihin, maliligtas ka nun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Kawikaan. Kawikaan 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yun po yun daan ng buhay po kasi yung turo Ganun po, yung kasunduan, ayun po ibig sabihin ng tipanan. Makikipagtipan tayo sa Panginoong Hesus. Nakipagtipan yung Ama sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Yun po yung ating paksa, di ba? Ganon. Kasundo tayo ng Diyos kung sumusunod tayo sa kanyang utos. Ganon. Kasi yun yung batas Pag nakasunod yung tao sa batas ng Diyos, maliligtas. Pagka hindi sumusunod, kaaway naman ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaaway ng Diyos naman yun, yung mga hindi sumusunod. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Yun, hindi ka umaayon sa aral niya, laban ka naman sa Panginoong Hesus noon. Madami naman yan, di ba? Mga nagpapanggap na sugo o mali-mali naman yung aral. Hindi po sa Diyos yun, yung mali-mali yung aral. Yung mga nagdagdag sa aral ng Diyos, sa mga utos, mga kaaway ng Diyos yun kasi hindi sila kasundo ng Diyos Dumili sila ng daan. Sabi nga, ang mga aso ay matatakaw, di ba? Kailanman sila ay walang kabusugan. Kailangan dadaan ka lang sa daan ng Panginoong Hesus, ng Diyos. Siya po yung Diyos na nakipagtipan, yung Panginoong Hesus. Kaaway ng Diyos kasi yung tao pagka yung hindi ka kasundo niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Siya na nga may sabi, di ba? Ang hindi sumasa akin, ay laban sa akin. Ganun, laban sa Diyos yun pagka hindi ka niya kasundo. Gumawa ka ng rebulto, hindi ka kasundo ng Diyos doon. Sabi nga, makipagkasundo ang sanlibutan sa kanila di ba? Hindi na ibibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ganon, pagka yung, kasi na yung batas pag nakasundo ka ng Diyos, pagka yung sumusunod ka sa utos Pagka hindi, kaaway ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sabi niya nga hindi sumasa akin laban sa akin Pagka hindi ka umaayon sa kanyang utos. Kasi siya yung batas. Yung Diyos yung batas kasi siya yung batas na tunay Pag sumunod ka doon, kasundo ka ng Diyos sa mga aral niya. Pag hindi ka sumusunod, hindi ka kasundo. Gaya rito, hindi siya sumunod, kaaway ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi inutusan yung iba rito merong isang hindi sumunod sabi ng Diyos dito, kaaway niya. Ito sabi ng banal na kasulatan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, siya'y mayroong 10 mina at sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon. Datapat ang wala, pati nasa kanya ay aalisin sa kanya. Datapat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin nyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Ayun Pagka hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi ka niya napaghaharian, kaaway ka naman ng Diyos yun. Ganun po. Pag sinusunod natin yung nasa Korintong sinabi, makipagkasundo yung sanlibutan sa kanya, pag sumusunod tayo sa utos, kasundo tayo ng Diyos dun. Pagka hindi naman, kaaway tayo ng Diyos dito, sabi di ba sabi niya rito? Kasi may inutusan dito yung isa hindi sumunod Ano sabi ng Diyos? Kaaway niya yan. Ito, basahin ko sa inyo ng buo para malaman nyo rito. Kasi mahaba ito, mahaba, Ito, banda rito na lang. Ito, mahaba kasi ito. Ito, sabi ng Panginoon dito. Umpisahan ko. Sa may 19 ng Lucas 15. At nangyari, nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian ay pinatawag niya sa kanya sa harapan ang mga aliping yaon at binigyan niya ng salapi.
upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating sa harapan niya ang una nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw ay mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kaunti. Magkakaroon ka ng kapamalan sa 10 bayan. At dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. At sinabi niya sa kanya, magkakaroon ka naman ng kapamalan sa 5 bayan. At dumating ang iba pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ay ikaw taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo iniyasik. Sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo, kita hahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mong ako'y taong mabagsik na umukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas na hindi ko iniyasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbabalik ay mahingi ko yaong pati tinubo. At sinabi niya sa mga nananahan na naharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroon 10 mina. At sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon. Datapwat ang wala, pati ang nasa kanya, aalisin sa kanya. Datapat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. O yun o, pagka hindi ka na pag-aarian ng Diyos, o hindi ka kasundo ng Diyos doon, sabi rin sa may unang Korinto, kaaway ka ng Diyos naman noon. Ganun po. Kasi sabi rito, ito na yung tipan ng Diyos sa may yung bagong tipan na binigay ng Ama. O, basahin ko sa inyo dito para maintindihan nyo. Yung kasunduan po kasi, ganun po yung paggawa ng batas about something good, anything. Ganun po. Agreement or treaty about something. Reconciliation about something. Ganun po yung paggawa ng law. Pagka yung eto, batas tong aral ng Diyos na to batas to kaya nga kasunduan Ganun po yung batas, kasunduan. Pag nakipagkasundo ka sa Diyos, sumusunod ka, kasundo ka ng Diyos noon. Pagka hindi ka sumusunod, kaaway ka naman ng Diyos noon, di ka maliligtas noon. Kasi yun yung paggawa ng batas, kasunduan po. Batas po to, basahin ko sa inyo muli. Para maintindihan nyo rito sa ikalawang Korinto 5:18. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkakasundo ang sanlibutan. Sa Kanya rin ay hindi na binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayun, kasundo ka ng Diyos, kasundo yung tao pag sumusunod sa utos ng Diyos. Yun, maliligtas ka kasi yung kasunduan yun yung batas. Yun yung batas na tunay. Ganun po yung paggawa rin ng law sa tao. Ganun po, kasunduan sa bagay na mabutit matuwid. Yun, pag sumunod ka sa kasunduan ng Diyos na to, kasi ito nga yung tipan ganun po yung paggawa ng tipan, kasunduan sa bagay na mabutit matuwid. Gaya ng ginawa niya kay Abraham, tuliin mo yung anak, pagkasundo siya, ihain mo si Isaac, yun. Ginanap ni Abraham yun, nakipagkasundo siya sa Diyos naligtas siya. Ganun po yun. Kasunduan pong batas sa Diyos. Ito kasunduan din po. Pag sumunod ka sa utos ng Panginoong Yesus, kasundo ka niya. Kapag hindi ka naman sumusunod, hindi ka kasundo. Kaaway ka naman yun. Kaaway ka naman ng Diyos nun. Sabi nga dahil sa hindi namin nakilalanin ng Diyos, ipinadadala ng Diyos sa kanila ang paggawa ng kamalian upang
upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, di ba? Sabi sa Roma, ayun, pagka yung sumusunod ka, eto hindi sila sumunod. Sabi rito, kaaway na pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos, sabi rito sa Roma. Basahin ko sa inyo rito sa Roma. Hindi sila sumunod dito, kaya rito, kaaway sila ng Diyos dito sa verse na to, sa Roma. Pag sumusunod ka, kasundo ka ng Diyos noon, maliligtas ka noon, maliligtas tayo. Pagka hindi naman, kaaway tayo ng Diyos. Kasi na nga yung tipan yung covenant ng Diyos yung aral, bananan sa puso natin. Ito naman yung hindi sumunod, naglagay ka ng rebulto dyan, hindi utos ng Diyos yun Ano ba yung kasalanan? Pagsalangsang sa utos, di ba? Sumamba ka sa rebulto. Mga laban sa Diyos kasi yun yung mga may rebulto. Hindi po sa Diyos yun, kala nyo sa Diyos. Ang kasalanan po kasi, pagsalangsang sa utos. Ito sabi ng banal na kasulatan, yung mga hindi naman sumunod, hindi kasundo ng Diyos to, makaaway ng Diyos to. Dito po sa Roma 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati tulad sa Diyos. Ipinasalamatan man, kundi pagkut ni walang kabuluhan ang kanilang mga pagmamatuwid. At ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mangmang na pinilitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito, sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kalayan upang alisin nila ang ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinilitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinilitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. Gayun din naman ng mga lalaki nang iwan na ang katutubo kagamitan sa mga babae, nagningas sa kanilang mga karumihan ng pita sa isa na gumagawa ng kalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki na tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan sa kanilang pagkakamali. At palibasa hindi nila minigaling ang kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. Yun, mga hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, yun, mga kaaway ng Diyos yun. Yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, mga kaaway ng Diyos yun. Sabi nga ng Diyos, diba? Ang di sumasa akin ay laban sa akin, pagka hindi niya napaghaharian. Kasundo ang tao ng Diyos pag sumusunod sa kanyang utos. Yun po yung tunay na batas pag sumusunod ka. At ganun din yung paggawa ng batas sa tao, kasunduan sa bagay na mabuti. Ang daming nagnanakaw dyan sa gobyerno, di ba? Di niya alam kamatayan yung sa impyerno yung magnanakaw, di ba? Kamatayan yun Yung pera, maliligayahan ka sa pera maliligayahan ka, sabi ng banal na kasulatan Maliligayahan ka sa pera, may kaligayahan din sa yung mga gawang masama. May kaligayahan din, pero yung kasalanan naman yung ginagawa nila, papunta sa impyerno yun. Kasalanan yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, no? Kasi yung pera, kahit nagaling sa nakaw yun, masaya ka din masaya ka no? Masaya ka rin dun Masaya yung pamilya mo. Pero kasalanan yun, maimpyerno ka dun. Kahit na nagnanakaw ka dyan sa gobyerno. Masaya ka nga mayaman ka, pero galing sa nakaw. Maimpyerno ka dun. Kasi may kaligayahan din Sabi ng banal na kasulatan kahit na galing sa masaya yung tao, kahit galing sa masama Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Hebreo, dito po sa Hebreo 11:24,
sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumanggap siya ng tawagin ng anak ng babaeng paraon. Tumanggi siya na siya'y tawaging anak ng babaeng paraon. At pinili pa na siya ay tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. O, kita nyo nga, may kaligayahan din yung kayamanan, no? Sabi rito, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. O, may kaligayahan din yung pagnanakaw, masisiyahan din yung pamilya mo ron, oh. Pero sa impyerno yon yung mga magnanakaw. Magnanakaw sa impyerno mapupunta yun, eh. Sabi nga ng Diyos, di ba, nalalaman mong utos, o huwag kang pumatay, o huwag kang magnakaw, huwag kang sumakri sa di katotohanan, o di ba? O may kaligayahan din yung mga nagnanakaw, Sabi rito ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli rito. Sa may 11:25 ng Hebreo, na pinili pa ng siya'y tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan. O, tanyo, may kaligayahan din yung galing sa masama. Sa pagkakasala, tanyo nga, may kaligayahan din yung galing sa masama, O, maligaya ka dyan, tuwan-tuwa ka, no? Dami mong ninakaw dyan, bilyonaryo ka sa gobyerno, pero sa impyerno naman punta ng kaluluwa mo noon. May kaligayahan din, no? Sabi rito rin ng banal na kasulatan dito. Sabi rin dito ng Diyos dito sa may kaligayahan din yung kayamanan, masisiyahan ka, kahit galing sa nakaw yon. Pero sa impyerno po yung mga magnanakaw, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Kawikaan 2:12, upang iligtas ka sa daan ng kasamaan sa mga taong nagsasalita ng mga masamang bagay, nagpababaya ng mga landas ng katwiran, upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman, na nagagalak na magsigawan ng kasamaan at nangaaliw sa mga karean ng kasamaan. Nakakaaliw din, yung mga galing sa kasamaan, sabi rito. May kaaliwan din yun, yung paggawa ng masama, yung nagnakaw ka dyan, di ba, sa pwesto mo. Maaaliw rin yung pamilya mo, no? Pero alam ng Diyos yun, maimpyerno ka kasi magnanakaw sa impyerno yun, Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Kawikaan 2:14, na nangagalak sa magsigawa ng kasamaan at nangaaliw sa karean ng kasamaan. May kaaliwan din pala yun, yung galing ng pagnanakaw, di ba? Yung mga nangungurap sa gobyerno. May kaligayahan din, naaaliw din sila, no? Pero sa impyerno po ang punta noon, kasi utos ng Diyos makipagkasundo sa Panginoong Yesus, di ba, yung sanlibutan, hindi binibilang yung kanyang kasalanan. Hindi ka kasundo ng Diyos noon, hindi ka tao ng Diyos noon. Pag nagnanakaw ka kasi naman, kahit hindi sa gobyerno, kasundo ka ng Diyos, o maliligtas ka kung sumusunod ka sa utos. Ganun po yung utos. Ang topic po natin, di ba, yung ang Diyos nakipagtipan ang Ama sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Pero yung turo, galing po sa Ama yun. Our topic for tonight, di ba, yung ang Ama nakipagtipan sa tao sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Pero yung Panginoong Yesus, ang tumataan sa tao, wala nang iba. Wala nang ibang tumataan sa tao, kundi yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung pag-iisip ng Panginoong Yesus, nasa atin pagka yung sumusunod tayo sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may unang Korinto. Dito po sa unang Korinto. Dito po sa unang Korinto. Ito po, yung isip ng, tayo nga yung sangkap ng katawan ni Kristo, sabi, di ba? Tayo yung sangkap ng katawan ni Kristo. Kaya yung Diyos na tumataan sa tao, yung espiritu ng Panginoong Yesus po, wala na pong ibang tumitirang espiritu sa tao, kundi yung Panginoong Yesus. Yung mga sumusunod sa Kanya, yung nakikipagkasundo.
Ganun po. Kasundo ka ng Diyos pag sumusunod ka sa kanyang utos. Pagka hindi, kaaway ka naman ng Diyos noon. Kasi sabi niya, ang di suma sa akin ay laban sa akin. Yung, kailangan nakaayon ka sa aral niya, sumusunod ka. Ito, yung pag-iisip ng Panginoong Yesus, nasa atin. Kaya siya yung Diyos na tumangataan sa tao, sa puso ng tao. Ito po sabi sa sa unang Korinto 16. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang turuan niya? Tatapot, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. O, siya talaga yung tataan sa tao, yung Panginoong Yesus. Siya po yung tataan sa tao, wala na pong iba, yung Panginoong Yesus. Wala na pong Diyos na tataan sa tao, kundi yung Panginoong Yesus lang. Pero yung aral na yon, galing din po yun sa Ama. Pero siya mismo yung tataan talaga sa tao, kahit na galing sa Ama yung turo, siya po yung tataan sa tao. Gaya rin sabi rito sa Efeso 3:17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. O yun, siya talaga yung tataan sa isip at puso ng tao, yung Panginoong Yesus. Wala na pong ibang tataan sa puso't isipan ng tao, kundi yung Panginoong Yesus lang. Wala na po. Sabi nga, kayong lahat, sangkap ng katawan ni Kristo. O yun, basta sumusunod, sangkap ng katawan ni Kristo, yung kasundo niya. Pagka hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ka sundo, o kaaway ka naman ng Diyos doon. Ganun po yun. Pagka hindi ka sumusunod ang tao, kaaway niya. Ang Diyos nakipagtipan ang Ama nakipagtipan sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Pero ang Diyos na nagsalita sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus po yun. Kaya nga siya ngayon tataan sa tao, di ba? Yung kanyang puso, sabi niya, mananahan ako sa kanila, o yung aking utos, sabi niya ron sa Hebreo, saka sa Jeremias. O siya po yun. Pero yung utos, galing po yun sa Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 7:16, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ayun, binigay niya ng Ama yung tao sa kanya, pati yung commandment. Ganun. Pero siya yung Diyos na nagturo, yung Panginoong Yesus. Kasi yung Ama, hindi pa po naririnig yung tinig ng Ama sa lupa ng tao. Walang nakakita sa Ama, walang nakarinig sa tinig ng Ama. Sa may sabi sa 1:5:37, wala pong nakarinig sa tinig ng Ama. Ito, sa katunayan na talagang yung turo, yung utos, galing din talaga sa Ama. Kasi binigay na nga ng Ama sa kanya lahat ng mga bagay, di ba? Mana niya yan sa Ama. Yung tao, lahat yan, mana niya yan. Kasi lahat ng Ama, kanya rin po yun. O, yung sa Ama galing po lahat yung turo, pero yung nagturo na spiritual, physical, yung Panginoong Yesus, di ba? Nagkatawan tao siya. O, tapos sa lumang tipan, siya rin yung narinig na tinig doon, yung Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, yung turo, galing din talaga sa Ama, yung salita. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa 1:17-13, ngunit ngayon, paririyan ako sa iyo. Sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. O yun, at kinapotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko namang hindi taga-sanlibutan. O yun, sabi rito ng Panginoong Yesus, ibinigay ko sa iyo ang kanilang salita. Kaya yung Ama nakipagtipan sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Pero yung nagturo, yung Panginoong Yesus. Kaya sabi nga, di ba, ito ang sinisinta kong anak, siya yung pakinggan. O, siya yung nagturo, yung Panginoong Yesus. Siya rin yung Diyos na tataan sa tao, wala na pong iba, yung Panginoong Yesus. Kaya yung ang Yesus nyo tao, mga bulaan po yun. Kasi yung Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Yesus, siya lang po yung tataan sa tao, gaya sabi rito sa
Gaya sabi rito sa Galatia, dito po sa Galatia 4:6, sapagkat kayo mga anak ng Diyos, ang espiritu ng kanyang anak ay sinugo sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. O yun, espiritu ng anak ang sinugo sa ating mga puso. Kaya siya po yung tatahan na Diyos sa tao, yung Panginoong Yesus. Sa puso, sa isip, ganon. Pag sumusunod po sa utos. Pero pagka hindi sumusunod sa utos, hindi po tatahanan ng Panginoong Yesus yun. Yung sumusuway, diablo naman po yung naghahari doon sa mga sumusuway. Ganun po. Yun po ang ating paksa. God gave the covenant by our Lord Jesus Christ. O ganun, kaya nga sabi nga, kailangan susundin nyo rin yung sinugo ng Panginoong Yesus. Susundin nyo rin yung kanyang sugo. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang tinatakwil. Ang nagtatakwil sa akin, tinatakwil ang nagsugo sa akin. Kailangan didinggin nyo rin yung sugo ng Panginoong Yesus. Ganun po. Pero yung aral, galing din po sa Ama yun. Pero sa katotohanan, yung kinikilala yung sugo, hindi naman sugo. Bakit? Mali-mali ang aral Siya yung huling sugo. O di ba? Ang Yesus mo, tao. Ang may-ari ng langit lupa, tao. Ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, tao. Ang sumusubok ng puso't isipan, tao. O gano'n, di ba? Siya po yung nakipagtipan talaga sa tao na Diyos, yung Panginoong Yesus. Siya yung may saksi Ito, basahin ko sa inyo dito. Siya yung may saksi, yung Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung Panginoong Yesus talaga itong may saksi na to na siya yung Diyos Ito, yung anak to, sabihin yung anak. Kasi isang Diyos lang naman yung ating Ama. Isa lang Diyos natin pero mag-ama sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah 43:10. Kaya aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na ina nyo ang una sa akin, o magkakaroon pa man pagkatapos ko. Sa mga katuwid bagay, akong Panginoon, liban sa akin ay walang tagapagligtas. Yung Panginoong Yesus lang tagapagligtas, di ba? Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang Diyos sa gitna ninyo. Yung Diyos dito nagpakilala na pero yung sinabi ng Panginoong Yesus doon, walang taong nakakita sa Ama, walang nakarinig sa Ama. Pero yung Diyos dito nagpakilala na. Yung may saksi rito, sabi rito, kayo ang aking mga saksi, di ba? Sabi niya, nasa Apokalipsis po yun. Ang nagsasalita na may saksi rito, yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis. Siya talaga yung may saksi, yung Panginoong Yesus. Ito ang sabi ng banal na kasulatan dito. Ang nagsasalita dito yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Apokalipsis 8:13 ng Apokalipsis. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Sino nagsasalita? Yung namatay at muling nabuhay, di ba? Yung Panginoong Yesus. Patuloy ko. Nalalaman ko kung saan ka tumataan sa mga katuwid bagay sa kinaroroonan ni Satanas. At iniingatan mo matibay ang aking pangalan at hindi mo kinahila ang aking pananampalataya. Kahit ang mga araw na ni Antipas na aking saksi. Yan, na aking saksi sabi rito. Ay nagsasalita, di ba, yung namatay at muling nabuhay. Kaya yung may saksi rin sa may Isaiah, yung Panginoong Yesus po talaga yun.
na taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Ayun o. Siya talaga yung may saksing Diyos, yung Panginoong Yesus. Kasi nagsasalita doon sa Apocalypse, yung namatay at muling nabuhay, di ba? Pero ano ba yung namatay? Yung laman lang kasi nagkatawan tao siya. Isang Diyos lang po yung Diyos natin, mag-ama sila. Ganun po ang kalagayan ng ating Diyos. Yung mag-ama, sabi nga ng Panginoong Yesus, ako at ang Ama, iisa. Kasi kung ano man yung ginagawa ng Ama, kaya niya rin pong gawin yun. Ganun po. Kaya isa pong ating Diyos. Ayun po, yung nakipagtipan po yung Ama sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Totohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinugo ko, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kasi nga lahat ng mga bagay galing din sa Ama yun. Ganun. Ang dumirinig sa inyo, dumirinig sa akin. Ang tatakwil sa inyo, ako ang tinatakwil. Ang nagtatakwil sa akin, tinatakwilan sa akin ay sugo. Ganun po, yung aral po ganun. Revival lang po yung aral ng Holy Scripture. Inuulit lang ng mga sugo. Pero yung nakipagtipan na Diyos, yung Ama at Panginoong Yesus sa physical, spiritual, yung Panginoong Yesus, yung Ama, o sa kanya naman galing yun, ganun po. This is our topic is done. Yan po yung ating paksang natapos. Thank you po, God bless po for watching. Nawala po kasi kanina yung internet eh. Kaya ito, inulit ko. Thank you for joining, watching. God bless po. See you next week.